Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung mensahe sa'yo. So, be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message. Ano yung mensahe sa'yo? Give me the message. Ano yung mensahe sa'yo? So, dito, no, meron akong nakikita ditong Gemini, Libra, and Aquarius. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius. So, malakas yung Aries, si Gemini. Meron din ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Then, Virgo, Capricorn, Taurus. Okay, start na tayo. So, dito, no, lumabas yung Midday Sun, reverse. So, ibig sabihin, meron akong nakikita ditong tao na may pagkalito or pwede rin sabihin, nalilito siya ngayon sa sitwasyon na to. Meron siyang attraction sa'yo, pero hindi siya makagawa ng maayos na galaw sa'yo. Okay, hindi siya magkaroon ng malinaw na desisyon dito kung kikilos ba or hindi, no? Para bang narito siya sa 50-50 situation na nag-iisip or titigil or gagalaw. Ganun yung energy ng taong ito. So, lumalabas din dito, no, sa full moon. Meron lang akong nakikita dito na malalim yung kanyang emosyon, lalo-lalo na sa'yo. Yung bang hindi niya to sinasabi, no, meron siyang mga tinatago at hindi niya, yung bang tipo na meron siyang mga tinatago na hindi niya maamin, okay? So, nakikitaan ko lang dito, meron ditong tao na meron pa rin malalim na emosyon sa'yo. So, lumalabas din dito sa King of Swords. Meron ako nakikitang tao na mas pinipili niyang maging logic sa sitwasyon. Yung bang tipo na bago ito gumawa ng action, pinag-iisipan niya munang maigi, okay? Para bang pinipigilan niya yung sarili niya kahit meron siyang nararamdaman dito. So, nakikitaan ko rin dito sa 10 of Wands. Meron akong nakikita ditong nabibigatan. Pwedeng meron kang person dito na nabibigatan sa sitwasyon. Pwedeng dahil sa mga situation ninyo or pwedeng sa sarili niyang problema. Okay? Meron siyang sariling problema or pwedeng meron tong mga hindi pa maayos-ayos na sitwasyon sa buhay niya. Okay? Pwedeng pang sariling problema. So, dito, nakikitaan ko rin dito, no? Lumabas tong sila Quarter of the Moon and the Lovers Reverse. So, naka-reverse ulit sila, no? Dalawang beses to. Pare-parehong naka-reverse dito itong dalawang to, no? Kumbaga, nakikitaan ko lang dito, no? Meron lang kasi akong nakikita ditong tao na hindi ba siya makabitaw sa connection ninyo, okay? Or pwede rin meron ditong tao na hindi pa rin makabitaw sa connection. Kumbaga, no, kahit ba gusto niyang mag-moving on or gusto niyang magbago dito, bumabalik pa rin sa isip niya yung person niya rito, okay? Para bang kahit anong gawin niya, lagi pa rin laman ng isipan niya dito yung person niya. So, dito, no, nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng conflict mula sa taong ito, especially kung meron kang kadiling na Gemini, no?
Kumbaga dito, no, meron ditong hindi sigurado or pwede rin ikaw, hindi ka naging sigurado dito or pwede rin siya, hindi siya naging sigurado sa'yo. Okay? So, may mga mali dito na connection. Pwedeng may mali na pwedeng naging problema dito. Timing or pwede rin priorities or choice niya. Meron lang akong nakikitang mali. Maling desisyon. So, dito, no, lumabas din tong si Emperor Reverse, then si Four of Cups upright. Kumbaga, si Emperor Reverse kasi, nangangahulugan to na meron akong nakitang tao na nawala ng control. Pwedeng nagkaroon to ng takot. So, pwedeng takot mag-commit or hindi siya naging stable sa panahon ngayon, ano. Pero ganun pa man, ano, dahil lumabas si Four of Cups upright dito, meron lang nakitang pagkakataon sana dito pero hindi niya nakuha or pwede rin hindi niya kinuha. Para bang nagkaroon dito ng miss opportunity, ano. Para bang pinili niya na lang i-ignore yung chance sa'yo, okay? Kahit may chance pa before, ano, mas pinili na lang ng tao na to na tumigil, ganon. So, dito, lumabas ang dalawang ace dito, no? Si Ace of Cups at itong si Ace of Swords. So, ito yung totoo niyang nararamdaman, ha? Si Ace of Cups. Kumbaga, dito, lumalabas yung totoo niyang nararamdaman sa'yo, yung hindi lang puro imagination. Meron naman siyang totoong feeling sa'yo. Yun nga lang, pwedeng merong nangingibabaw yung takot or pwede rin merong mga gumugulo sa isip ng tao na to kung bakit hindi umapaw yung feelings niya sa'yo. Okay? Para bang merong hadlang. Ganon. Ganon lang yung nakikita ko dito. So, lumalabas din dito sa Ace of Swords. Meron akong nakikitang tao na alam niya yung totoo. Alam niyang may something dito or pwede rin alam ng tao na to na may something sa'yo. Okay? Pero, hindi siya nag-act or hindi siya kumilos. At para bang tipo na ikaw, kung ikaw ay isang matinong tao, isang matinong babae or lalaki, alam niya yun, ano. Pero kahit alam niya yun na ikaw ay isa sa matino at bihira ka, hindi siya gumawa ng paraan or hindi siya kumilos. Yun lang yung pagkakamali ng taong ito. Okay? So, dahil dito, no, lumabas si Three of Cups at itong si Ace of Pentacles reverse. Kumbaga dito, no, si Three of Cups dito, meron lang akong nakita ditong pwedeng ibang taong involved, ayan, pasensya na, no. Merong ibang taong involved. Kumbaga, pwedeng impluwensya ng kaibigan or pwedeng sitwasyon na hindi lang basta simple, ano. Para bang merong complication, ganun. Or pwede rin komplikasyon talaga. Kaya lang lumalabas sa Ace of Pentacles reverse. May chance sana kayo na magsimula ulit dito or pwede rin mag-level up. Pero hindi pa pinush or hindi niya pinursige, ganun. Ito lang yung nakikita ko, no? Hindi na pursige. Pero dito, gusto ko naman yung kausapin dito sa Page of Cups. Meron siyang urge na mag-reach out or magmensahe or pwede rin mag-sorry. Kaya lang, dito sa The Chariot Reverse, yun yung mali ng person mo rito, no? Hindi siya kumilos. Kasi, imbis na gumawa siya ng paraan dito, nagpa-stuck siya dito sa sitwasyon niya dito. Para bang wala siyang ginawang hakbang, wala siyang ginawang action sa'yo. At yun yung isa sa pinaka malaking pagkakamali ng person mo rito, no? So, dito, no, lumabas si New Moon Reverse at si Two of Swords Reverse. Pareho pa silang naka-reverse dito. Kumbaga, meron lang akong nakikitang tao na hindi pa ready na magsimula ulit, okay? Lalo-lalo na sa'yo, no? Para bang merong naging kulang sa side niya, ganyan. So, alam niyang kailangan niyang pumili, pero alam niya, kailangan siyang pumili dito, pero hindi niya ginawa, no? So, lumalabas, ano, meron lang akong nakitang in-ignore. So, ano man yung dahilan niya kung bakit siya nag-ignore dito, nakikitaan ko dito, malalim ang dahilan niya, okay? Pero dito, no, ito yung ano ng person mo, no, iniisip ka ng tao na to, meron naman siyang feeling sa'yo, kaya lang, meron siyang katanungan din dito na kung kikilos ba siya o hindi, kahit na andun yung nararamdaman niya sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito, hindi naman to sa walang pakialam sa'yo, no?
nakikitaan ko dito, mas hindi pa siya ready or meron pa siyang conflict sa buhay niya. Meron siyang mga iniiwasang desisyon. So, ito lang yung lumalabas dito. Marami siyang mga iniiwasang desisyon dito. Pero nakikitaan ko dito, no, hindi naman to nawawala. I mean, hindi siya nawala sa'yo. Nandyan siya sa isip at emotion mo, okay? Or pwede rin sabihin na hindi ka nawala sa isip ng tao na to. Kahit dun sa presensya or physical, wala siya, no? Pero sa isip niya dito, lagi kang natakbo sa isip niya. Wala siyang lakas or willingness ngayon, para gawin yung realidad dito. Okay? Yun lang yung wala sa person mo rito. Kumbaga, wala pa tong kakayahan sa panon ngayon. Pwedeng ang dami-dami niyang problema. Okay? So, tingnan natin bakit ganon. Bakit wala siya sa yung bang tipong bakit wala tong ginagawang hakbang. So, tatanong natin kung meron bang third party? Meron bang third party kung bakit wala tong pagkilos or bakit hindi siya makagawa ng desisyon ngayon? Ayan. So, babalasahin ko lang ha. Ayan, nakita ko yung 11-11. Kung nagmamanifest ka, ayan, magmanifest ka na. So, bakit ba? Bakit wala tong kilos? May third party ba na sagabal? So, tingnan natin kung may third party ba na involved. So, dito, no, nakikitaan ko dito, no, hindi to basta, yung bang tipo na hindi malinaw na solid party or romantic relationship yung meron tong person mo, no, pero lumalabas dito na merong energy ng ibang tao, okay? Pwedeng impluwensya, kaibigan, or impluwensya sa paligid niya. Hindi ito yung tipong malinaw na relasyon, Kumbaga, mas nakikitaan ko yung pagiging komplikado. Ganon. So, dito, kasi itong person mo, medyo, nagpo-focus to sa sarili niya. Ito lang yung nakikita ko dito. Para bang nagpo-focus siya sa satisfaction para sa sarili niya. Hindi sa committed lamang, Para bang mas inuuna muna niya yung sarili niya dito. Hindi basta sa committed, sa kahit sino. Ganon. Kumbaga, sa panahon ngayon, ayaw niya ma-involve sa kahit kanino. So, nakikitaan ko dito, alam ng tao nito yung totoo or pwedeng energy mo to, Para bang nagkaroon to ng clear kung sino man to, nagkaroon ng kaliwanagan, yung bang tipo na siya yung klase ng tao na ayaw ng lokohan, ganon. So, comment ka kung ganito yung energy mo. Ayaw mo ng lokohan. Alam mo yung totoo. Klaro yung isip mo. At alam na ng tao nito kung sino talaga yung gusto niya. Ganon. Pero, nakikitaan ko dito, nag-matured siya rito, Kaya lang, sa pagiging matured niya, medyo tago siya sa kanyang nararamdaman. Kumbaga, andun yung pag-iingat niya dito. Meron itong mga indecision, para bang dalawa yung choices or dalawa yung direction na gusto niyang tahakin dito. Dito pumapasok yung possibility ng ibang tao dito. Pero hindi pa siya final dito. So, nakikitaan ko rin dito, sa 5 of water and the 5 of air. Meron akong nakikitang nagmo-move on sa nakaraan. Kumbaga may iniwan na siyang emotional baggage. Parang iniwan niya na yung bigat ng kanyang nadarama dito. Kasi dito, ayaw na nito ng gulo. Iniiwasan niya yung mga gulo or yung mga confrontation. Dito, para bang siya, tinutulungan niya mag-healing yung sarili niya mula sa heartbreak. Posible galing siya sa mga matinding sakit or sa mga matitinding pangyayari, Hindi to necessary sa kasalukuyan third party, Kumbaga, meron lang tong
healing na nangyayari sa kanya. Ito lang yung nakikita ko. So, kaya dito, mas pinipili ng tao na to na mag-isa muna siya or nagkakaroon siya ng self-reflection. Doon muna siya, okay? Para bang andito siya sa pag-grow or gusto niyang lumago, ganon, sa sarili niya muna. Kasi may time din na itong tao na to, yung mga tipo na nawalan siya ng tiwala, nawalan siya ng hope, kaya hindi siya fully open sa iba, okay? Parang ganun, parang bang nadismaya na siya pagdating sa larangan ng pag-ibig. Pwedeng energy mo to. Meron lang ako nakikitang ganitong tao dito. So, nakikitaan ko rin dito, kahit ganun, kahit baga nawawalan to ng hope, meron ditong nostalgia or mga memories na bigla na lang bumabalik, ganun. Para bang bigla na lang pumapasok sa isip, pwedeng ikaw, or pwede rin may time na gusto ng tao na to na bumalik pero walang magawa, ganun. Kaya lang dito, sa Two of Fire, meron mo nakikitang pinag-iisipan niya yung future ng tao na to kasama ka, okay, dito sa mga option niya, pinag-iisipan niya dito. So, lumalabas lang din dito, hindi siya stable, pwedeng meron ditong financially or emotionally, okay? Hindi siya ready mag-build ng relationship ngayon, So, ito lang yung nakikita ko. So, lumalabas na, merong justice or pwede rin merong imbalance na nangyari dito para bang hindi naging pantay yung effort or hindi naging pantay yung trato. So, meron lang din ako nakikitang hindi umamin, okay? Merong hindi naamin. Kaya walang kilos, walang galaw dito. Kahit merong nararamdaman, hindi siya kumikilos, ganun. Gusto niya ng attention or validation dito sa Six of Fire. Pwedeng sa ibang tao, pwedeng makuha niya yung ganun sa ibang tao. Kung hindi mo to pinagtutuunan, pwedeng makukuha siya ng ganun ba? Attention sa ibang tao or validation sa iba, ganun. Pwedeng ibang tao na yung magbibigay sa kanya ng ganun. So, nakikitaan ko lang din dito, siya yung klase ng tao na ayaw ba niya mag-sacrifice or mag-adjust. I-stuck siya sa comfort zone niya dito sa The Hangman Reverse, So, lumalabas, kumbaga, wala namang matibay na ebidensya na lumalabas dito kung may third party talaga or relasyon, kasi meron akong nakikita ibang tao or pwede ring option sa paligid niya. Hindi lang ikaw yung source ng attention ng tao na to. So, nakikitaan ko dito, hindi lang siya committed at open sa iba, okay? Kumbaga, para bang mas priority niya muna na tulungan yung sarili niya, ganun. So, lumalabas, hindi to third party, yung pinaka-issue. Kumbaga, hindi siya stable, hindi siya makapag-decide. So, kahit walang iba, nakikitaan ko dito, undecided tong tao na to, wala siyang action, hindi pa ready. Ganun yung aura niya. Kaya dito, ganun pa rin yung nagiging outcome. Hindi pa kumikilos. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Ito lang nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.